Tumakbo ng hubot-hubad para sa tradisyonal na Oblation Run ang 10 miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity sa University of the Philippines, Diliman. Sa taong ito, kaakibat ang mensahe sa mga Pilipino na huwag ipagbenta ang kanilang mga boto sa nalalapit na halalan. May balitang A to Z si Ian Maghanod. Dumadagongdong na mga tunog ng tambol mula University of the Philippines Diliman Pep Squad ang sumalubong sa tradisyonal na Oblation Run ngayong Biyernes. Siksikan ang tapat ng Palma Hall sa pagdating ng mga estudyanteng nakiisa sa aktibidad. Ngayong taon, 10 mga miyembro ng Alpha Phi Omega Grand Fraternity ang tumakbo ng hubot-hubad. Sabay ito sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso ngayong Biyernes. Ang ilang estudyante, inabutan pa ng mga pulang rosas ng mga tumakbo. Very honored. Very honored. Thank you lang po kasi parang hindi ko in-expect. Kasi dumaan po sila sa 3rd floor, doon po kami nanonood. Pero may mas malalim na mensahe ang kapatiran. Yan ay ang bigyan ng Voters Education Program ng Commission on Elections ang mga estudyante sa senior high school level. Kasabay niyan ang panawagan kontra sa nakasanayang vote buying. Bumoto ng tama. Tapusin na natin ang makalumang sistema. Hanggang ngayon kasi alam naman natin nagkakabentahan pa rin. Pero at the end of the day, dapat nating isipin kung ano yung kung sino ang mas karapat dapat at kung ano ang mas tama para sa kinabukasan natin. Nakiisa rin sila sa panawagang patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Confidential funds, ang death threats through a simple video, lahat po yun ay mga bagay na palagay namin na hindi dapat baliwalain, palagay namin na hindi tumutugma sa aming prinsipyo. At kailangan pong mapanagot. Taong 1977, inumpisahan ang taunang Oblation Run bilang protesta ng kapatiran laban sa martial law ng Marcos Sr. Administration nang ipagbawal ang pelikulang Hubad na Bayani. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.